Ano ang pinakang ayaw ng mga Polish sa ugali ng Pilipino? Disclaimer lamang ito ang ibabahagi ko sa inyong mga kababayan, or baka ma-experience mo to or na-experience nyo dito sa Poland. So ito yung mga ibibigay kong kasagutan dito sa video na to, ay gabay nyo lamang, hindi nyo pwedeng husgahan, at ito ay base sa aking experience. So base sa expat at culture guide, hindi naman galit ang mga Polish sa Pilipino in general, no? Pero may ilang ugali na madalas nakaka-offend sa kanila, lalo na kung hindi aware yung dayo sa Poland. Ito yung pinakang common na binanggit ng mga foreign na nakatira dito sa Poland. So sabi ko nga sa inyo, disclaimer lamang ito. Ito ay base rin sa tatanong-tanong ko, at ilalagay ko rin dito sa video na to. Ang unang-una na dyan ay ang pag-complain tungkol sa Poland. So ayaw na ayaw yan ng mga Polish, mga kababayan. Kaya dapat tandaan nyo yan. Kung kakadating nyo pa lang dito, yung paparating pa lamang, ayaw na ayaw nila yung binabatikos mo yung bansa nila. Lalo na kung foreigner ka. Kahit totoo, para sa kanila bastos ang dating. So may culture of complaining din ang mga Polish mismo, mga kababayan. Pero sila lang yung pwedeng gumawa nun sa isa't isa. So sabi ko nga sa inyo, yung ugali ng mga Polish ay may pagka-seryoso, lalo na sa mga foreigner dito, mga kababayan. Ang ikalawa ay yung sobrang friendly sa stranger. So alam niyo naman tayong mga Pilipino ay napaka-hospitable ng ating pag-approach. So sa Pinas ay normal na lang tayong ngumiti, di ba? Or makipag small talk sa hindi nating kakilala. Sa Poland, weird yon para sa kanila. Ang tingin nila ay fake. So tandaan ninyo, kaya pagka naglalakad kayo sa tourist attraction or sa countryside or sa syudad, kapag ngumiti kayo sa hindi nyo kakilala, weird yung dating nun sa kanila, or fake kang tao. Pag ngumiti ka sa kalye sa taong hindi mo kilala, mas reserve at diretso silang makipag-usap. So dapat tandaan niyo yan pagdating nyo dito sa Poland, So yan yung pinakang ayaw ng mga Polish na ginagawa nating mga Pilipino. Naalala ko pa bago ako dito sa Poland 6 years ago. So syempre yung mga Polish dun sa syudad kung saan ako na-assign or naninirahan hanggang sa ngayon, ay talagang parang natatakot sila sa akin. Bibili lang ako ng itlog or bigas sa shop or sa grocery store, ay lumalayo sila, or parang ayaw nilang makipag-usap. Magbabayad ako sa cashier, nagdadahilan yung kahera na iihi siya, or pinapapunta ako dun sa next na kahera. So 'di ba nakakasama ng loob kung isa kang OFW. Pero lately napagtanto ko na common lang pala sa kanila yon, or normal sa kanila yung ganong ugali. Ang pangatlo ay ang pagiging yes kahit hindi naman kaya. So alam niyo naman tayong mga Pilipino. So ito ay base sa aking experience sa trabaho at sa pag-survey ko sa aking boss or sa mga supervisor ko. Kasi tayong mga Pilipino, or maraming mga Pilipino ang nahihiyang tumanggi
Kaya minsan ay nangangako tayo kahit alanganin para sa mga Polish. Mas gusto nila yung diretso at totoo ka. Tama yun, ano? So, base nga sa aking experience, galit na galit sila sa sinungaling or yung hindi totoong tao, ano? Kung hindi mo kaya, sabihin mo agad yung pakikisama natin minsan, nagmumukhang hindi mapagkakatiwalaan sa kanila. So, alam nyo yan. Sinulat ko kasi ito kasi nagtanong-tanong ako dun sa mga previous kong nakatrabaho kung ano yung pinakang ayaw nila sa ugali ko. So, ang sabi nila, kasi nga ako, ay oo ako ng oo kahit na hindi ko naman nakaya or napapagod na ako. Ay oo lang ako ng oo, yes lang ako ng yes. Kasi, first timer ako mag-abroad, mga kababayan. Siyempre, natatakot din ako sa mga boss ko at sa mga supervisor ko noon na alam niyo yung culture natin sa Pilipinas. 'Di ba? Tayo kasi mga Pilipino sa Pilipinas, kapag tumanggap tayo ng trabaho, tuwang-tuwa yung mga boss natin at yung mga supervisor. Pero dito sa Poland, kapag nakikita nilang nahihirapan ka or hindi mo kaya, mas gusto nila yung magsabi ka ng totoo. Kasi mas nagkakaroon sila ng problema kapag aalanganin sa pagtawag, kumbaga bigla kang magkasakit at bigla kang tumawag na nilagnat ka kasi nag-overtime ka ng marami. So, ang ibig kong sabihin ay sa trabaho, in general, magsabi kayo ng totoo kapag hindi nyo kaya. Ang pang-apat ay hindi pagtanggal ng sapatos sa bahay. So, alam nyo na kapag meron kayong mga nakaibigang lokal, nagkaroon kayo ng boyfriend, girlfriend, or mga pagbisita nyo sa birthday, sa mga okasyon. So, alam nyo, pag pumasok kayo ng bahay, or pag pupunta kayo sa bahay, pagpasok nyo sa loob ng bahay, ay hubadin nyo yung sapatos kasi nagagalit sila kapag hindi natin hinahubad yung sapatos. Kasi meron silang, naalala ko pa, meron silang nakaprepare na tsinelas para sa mga bisita. At meron din silang guest room. So, meron na rin ako kasing mga kaibigan dito local. At ang kasintahan ko ay local, mga kababayan. So, kapag pumupunta ako sa magulang nung kasintahan ko o nung girlfriend ko, ay ganun talaga yung tradisyon nila. Kaya naibabahagi ko sa video na to, mga kababayan. So, big deal sa Poland ang pagtanggal ng sapatos pag pumasok sa bahay. Kapag hindi mo ginawa, parang binastos mo yung linis ng bahay nila. So, tandaan nyo yan. Kaya kinakailangan nyong hubarin ang sapatos ninyo kapag papasok kayo ng bahay nila. Kasi sasama yung loob nila. Big deal yan, mga kababayan, yung pagtanggal ng sapatos pag pumasok sa bahay. Kaya dapat maintindihan ninyo. So, sinulat ko kasi ito, at least mabigyan ko kayo ng idea or tips. Yung panglima ay ang pagbibiro tungkol sa religion or sa history. So, dito sa Poland ay preserve yung history at saka yung culture nila. So, kinakailangan yung irespeto yan kapag dumating kayo dito sa Poland at gusto nyong tumagal, gusto nyong manirahan dito. So, pakirespeto yung religious at saka yung history nila. So, sensitive sila. Huwag kayong banggit ng patungkol sa World War II. Kasi magkakaroon talaga kayo ng problema kapag hindi nyo alam yung history at alanganin yung pagtatanong ninyo at pagbibigay ninyo ng kwento sa mga local people, So, kaya maging maingat kayo kapag nagkaroon kayo ng kakwentuhang Polish. So, sobrang sensitibo ang mga Polish sa religion at sa history ng World War.
Yung mga biro natin na deadma lang sa Pinas, pwedeng igalit nila or ikagalit nila, no? Kasama na dyan yung pag-refuse ng pagkain ng ino-offer ka. Kasi hospitality yon para sa kanila. So pag nag-alok sila sa inyo ng for example ng pierogi. So alam niyo yung pierogi, di ba? Yun ay traditional food dito sa Poland. So tanggapin lang ninyo kasi tradition nila yon. Kumbaga sa Pilipinas, yun yung ang tradition natin ay adobo. At warm welcome tayo kapag nakakakita tayo ng mga local or mga foreigner na nag-promote ng adobo or kumakain ng adobo. So dito sa Poland, kapag kumain kayo ng pierogi or pinagmamalaki nyo yung pierogi nila, ay matutuwa sila sa inyo. Yung pierogi ay klase ng dumplings, mga kababayan. So kailangan alam ninyo kapag paparating pa lang kayo dito sa Poland. Siyempre alam yan ng mga nandito na sa Poland. Yung bonus sa workplace, siyempre bilang isang OFW, base sa study ng expat or naiirita sila sa sobrang lakas ng power distance. So alam niyo yun, di ba? At uncertainty avoidance, ibig sabihin ayaw nila ng pagbago-bago, ayaw nila yung hindi sumusunod sa rules. 'Di ba? At ayaw nila ng sobrang emotional sa trabaho. So kaya tayong mga OFW ay madalas natatanggal kapag nagtatrabaho tayo sa hotel kasi nahihirapan tayong mag-adjust sa rules. At yung mga Pilipina ay masyadong emotional, masyadong maingay. 'Di ba? Kapag grupo ng mga Pilipino, grupo ng mga Pilipina, maiingay yan. So tandaan nyo yan. 'Di ba? Pumunta tayo dito sa Poland para maging OFW para sa trabaho. So itong impormasyon na to, itong ideas or tips ko sa inyo ay base sa trabaho or bonus. So kapag nagtatrabaho kayo, so kinakailangan yung igalang or irespeto yung rules ng kumpanya. Kinakailangan yung irespeto yung ginagawang rules and regulation ng company, At huwag kayong masyadong maingay kung grupo kayo ng mga Pilipino kasi galit na galit yung mga yan. Hindi nila kayo puputakan or ngangaw-ngawan, tatanggalin na lamang kayo niyan. Isa yan sa mga laging sinasabi sa akin ng girlfriend ko, yung wag ako masyadong maingay, especially sa public spaces or public place. So yan yung mga natutunan ko sa kanila or yung mga natutunan ko sa mga dati kong mga nakatrabahong local, At syempre kung meron kayong emotional na damdamin kasi nga malayo tayo sa ating pamilya, malayo tayo sa ating girlfriend, boyfriend, malayo tayo sa ating mga anak. So, wag yung dalhin sa trabaho kasi ayaw nila yung lagi kayong nagrereklamo, lagi kayong ino-open ninyo yung personal na problema nyo sa kanila. Kasi ang mga Polish, mga kababayan, ay masyado silang independent. Yung mga Polish na yan, hindi yan basta-basta mag-o-open sa inyo ng personal na buhay nila. Hindi yan basta-basta magreklamo sa inyo. Makikita nyo lang yung mga local people ay trabaho lang yan ng trabaho. Pasok, trabaho, kain, uwi. The same day, ganun na naman yung makikita nyo. Hindi yan basta-basta nag-open ng personal na buhay nila sa trabaho. Kaya dapat ay tandaan ninyo yan, pagdating nyo dito sa Poland or yung mga nandito na sa Poland na grupo ng mga factory kasi hindi naman sila masyadong nakikipagtrabaho sa mga local, yung mga grupo ng factory.
Kasi iba yung kinagasnan ko sa loob ng 4 na taon kasi nga independent ako na OFW at direct ako dito sa hotel kong pinagtatrabahuhan. So halos lahat ng katrabaho ko ay local. Kaya natututo talaga ako sa kanila, mga kababayan. At tandaan ninyo na hindi ito tungkol sa pagiging Pilipino lamang. Ito ay sa pangkabuuan or in general, para ito sa lahat ng mga foreigner. Ang gusto lang ng mga Poles ay irespeto mo yung culture nila, yung rules at history nila, mga kababayan. Kasi kapag may respeto ka, ay gugustuhin ka ng mga yan. Ipagmamalaki ka pa ng mga yan. Pagmamalaki ka niyan sa pamilya nila, sa kaibigan, at hindi ka magkakaroon ng problema. At base yan sa experience ko rin. Kaya 4 na taon na akong independent at andito pa rin ako sa Poland hanggang sa ngayon. 2 years ako nagtrabaho sa agency, mga kababayan. Way back 4 years ago, So 6 na taon ako dito sa Poland at hanggang sa ngayon ay masaya at gusto ko pang i-improve. Gusto ko pang ma-experience yung mga pinapangarap ko nung mga panahong nasa Pilipinas pa lamang ako. At tandaan ninyo yung mga hindi gusto ng mga Polish sa atin. So ayaw na ayaw nila yan. Yung pinakang ayaw nila ay binanggit ko nga dito sa video na to. So para maging gabay ng mga nangangarap pa lang pumunta dito sa Poland, yung mga nandito na walang time para alamin yung ganitong kwento ng mga local people. Kasi dito sa Poland ay mix of foreigner na rin. So marami kayong mga katrabaho na Ukrainian din dito na hindi nyo mai-estimate. So hindi nyo mapagkakakilanlan. Parang Indonesian at Filipino. So kung marunong kayong makinig sa lingwahe ng Polish, maiintindihan ninyo. At kung nakakaintindi kayo ng Polish, Kaya itong video na to ay ginawa ko at least yung iba ay magkaroon ng idea, yung mga nangangarap pumunta dito, yung mga nandito na nawawalan ng pag-asa. So by the way, ako si Adrian, mga kababayan. At syempre itong kwento ng buhay ko dito sa Poland ay base sa aking experience. Disclaimer lamang ito. At gabay lamang ito ng ilang mga Pilipino, ilang mga kababayan natin na gustong manood ng ganitong video. At syempre nagpapasalamat ako sa mga Pilipinong sumusuporta sa ganitong video, sa mga Pilipinong hindi naboboring sa ganitong video, sa ganitong kwento ng buhay. Sa loob ng 6 na taon ay nakasurvive si Kabayang Adrian. At para dun sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa aking YouTube, paki-subscribe naman ninyo. At marami na akong na-upload na video mga kababayan na pwede nyong mapanood at pwede nyong maging gabay dito sa Poland. So once again, ako si Adrian. At ito ang kwento ng aking buhay dito sa Poland bilang isang OFW.